Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon nga ay muntik pa na matalo ang Boston Celtics ang Phoenix Suns na walang Devin Booker matapos na magliyab ni Kevin Durant at magtala ng 45 points, 10 rebounds and 6 assists on a very efficient 18 of 26 shooting sa field. Nagambag din nga dyan ng 25 points si Bradley Beal. Ngunit naging sapat na nga ang team effort ng Celtics kung saan 7 player nila ang gumawa ng double-digit scoring sa panguna ng 29 points, 10 rebounds and 7 assists si Jason Tatum at 27 points si Jaylen Brown. Kung titingnan mo lang nga ang stats at hindi mo napanood ang game ay iisipin mo na napakaganda ng pinakita ni Tatum. Almost triple-double nga yan. Hindi mo nga iisipin na medyo nagkalat siya sa game na ito, shooting only 11 of 28 sa field at may kasama pang 5 turnovers. Kaya naman sa post-game interview ay sinabi na lang nga ni Tatum na thankful nga daw siya na may magagaling siyang kakampi dahil ang pangit nga daw ng nilaro niya ngayon. So ayun nga po mga kaibigan, kahit si Tatum mismo ay aminado na hindi talaga kagandahan ang pinakita niya. At dahil nga sa mga games na ganito ay nako-question nga ng madami ang pagiging pang-apat niya sa MVP ladder. Dahil just imagine nga si Luka, SGA, Nikola Jokic at Giannis having an off game against a team like Phoenix Suns kung saan gumawa pa si KD ng 45 points, 10 rebounds and 6 assists. Malabo nga na manalo ang kanilang mga kupunan dahil ganun nga sila ka-valuable sa kanilang team. Ngunit si Tatum nga kahit na magtala lamang ng 20 points ay may chance pa rin ng Celtics sa manalo. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si D'Angelo Russell naman ay nagtala nga sa game ng Lakers kontra sa Milwaukee Bucks ng 44 points, 6 rebounds and 9 assists on 17 of 25 shooting sa field and 9 of 12 shooting naman sa 3-point line, including ang game-winning basket. Umuulan nga ng papuri kay D'Lo matapos ang solid performance na ito. Ganun pa man bago nga niya maabot ang level na ito ay inulan nga siya ng batikos mga kaibigan dahil sa kanyang magkakasunod na palpak na performance early in the season. Nagkakalat nga siya mga kaibigan to the point na nilipat na siya sa bench dahil ang pangit nga ng nilalaro niya. Lumakas din ang usapan tungkol sa trade D'Lo dahil wala nga daw itong ambag. Ganun pa man ginawa niya nga itong motibasyon upang maging mas agresibo at pagbutihin ng kanyang performance. Naging 6-man nga ang role niya at tinanggap niya ito. Solid ang pinakita niya dito. Nalipat siya sa starter bilang 3rd or 4th option. Tinanggap niya ito at muli siya nagpakita ng magandang performance. At sa game naman laban sa Bucks ay out nga sa LeBron. Kaya naman siya ang naging primary ball handler sa mga pick and roll situations. At muli niyang hindi binigo ang mga Laker fans at coaching staff. Ayon kay D'Lo ay ang mga batikos umano ng publiko ang naging dahilan ng kanyang malakas na mentalidad. Yung celebration niya nga na ice in his veins ay pinakita niya sa kanyang clutch performance laban sa Bucks. Maya-maya lang ay may game ang Lakers. Tingnan nga natin kung masusundan ba ni D'Lo ang performance na ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?